tingnan mo yung pagbaba. Ang bilis lang eh. Bilis lang. Yung operation na nakuha nila for not less than 1 minute. Hindi mo pwedeng gawin yun kung wala kang tao dun sa loob na magre-report na nandito na. Meron ditong in-interview na mga witnesses, 2 babae. Sino to? Sila po yan, Mr. O Chair. yan, katulad yan, sila to. Ito yung mga witnesses na nando sa loob, na sinasabing hindi taga ron. Yes, Mr. Chair. RD personally, dapat yung babae sa person of interest. Ba, napaka-precise, wala kang 1 minute yung operation. Diba? So, I do believe that there is somebody that reported that the barangay captain is there during that time. Ako 101% sure ako dun. Ang hindi lang sigurado kung sino. Kasi hindi ka ganun ang operation kung walang eksaktong report last minute. Ayun, yun, yung mga yan, yung mga pumutok na yan, yung nag-retaliate na yun, no? So, hindi nyo ba na-interview yung tatlong yun tungkol doon sa 2 babae na nandun sa loob? Kasi hindi nila may paliwanag bakit nandun yung tatlong yun. At bakit may dalang baril. Yung bang kinutok nila, lisensyado pa. Regarding po dun sa kasamang pumutok ni Yes, Mr. oo. Lambang. Actually, Mr. Chair, hindi po sila nagsasabi talaga kung ano po yung ano eh. Tikom po talaga yung bibig nila. Nung Mr. tatlo. Chair. Bakit hindi mo pailan ng kaso ng obstruction of justice kung ayaw niyang mag-testify? Totoo ba na nakasuhan yung asawa niyo ng murder at saka frustrated murder? Opo, Mr. Chair. Nasentensyahan po ba siya? Opo. O di totoo yung sinabi ng ating investigador? Pero hindi po siya gun for hire na sinasabi po niya, Mr. Chair. Ano ang basehan mo, Iho? Bakit mo sinabi na gun for hire yung nasirang kapitan? Based po dun sa intel report ng PNP, Mr. Chair. Now, Chairman, ako lang, medyo lang ako doon. Kasi doon sa CCTV, ako personally, itong CCTV lang na pinakita, not the whole CCTV pa na mahaba, itong pag-exit, nung pagbaba at saka pag-exit, RD, medyo malinaw na medyo, kumbaga mayroong contact doon sa loob. Tawagan ng iba doon, parang may last minute G2. And maybe that lady is the one who set up. She was the one who reported the last minute information that the barangay captain is there. Kasi, tingnan mo yung pagbaba. Ang bilis lang eh. Bilis lang. Yung operation na nakuha nila for not less than 1 minute. Kung hindi yun in-splice pinutol-putol. Kasi tingnan ang pagbaba, makita ang pagbaba. Then, binanatan siguro sa loob. Ay wala namang putok, hindi marinig. Pero, bumalik agad tumatras eh. Well, in fact, kung tingnan mo doon sa paglabas, yung isa nga, nag-guide pa eh. Diba? So, ang bilis. Na, in such operation, ito si Chairman Akop, alam ni Chairman Akop to, mas alam nito eh. In such operation, Chairman, di ba? Hindi mo pwedeng gawin yun kung wala kang tao dun sa loob na magre-report na nandito na. Tapos yung striker, malapit lang. Di ba? Kasi ang bilis eh. Pagbaba, pak, wala kang 1 minute eh. Dagdag natin. Withdraw ka agad. Chairman So, Pacuano. ang sa akin lang, that lady should be investigated deeply. No? Palaliman natin. Now, yung investigator, saan ba yan? Chairman Paduano, isingit ko lang to sa sinasabi mo kasi may binabanggit ka na crucial yung nasa loob na tao di ba? Yung, lalo na yung 2 babae. Meron kasi kayong sinabit sa aming report ngayon, meron ditong in-interview na mga witnesses, 2 babae. Sino to? Sila po yan, Mr. O Chair. yan, katulad yan, sila to. Ito yung mga witnesses na nando sa loob, na sinasabing hindi taga ron. Yes, Mr. Chair. At according kay Konsehala Lumbang, hindi, gusto namin makita yung kasi doon sa kanina presentation, wala yung 2 babae na lumabas eh. Yung complete CCTV, nasaan? Raw. Yung raw. Kasi 1 minute lang yung raw. O kasi kung ito yung na-interview nyo, at ito yung nasa loob, sige, tingnan natin.
with all due respect to... sige, wait. Mamaya ituloy ko lang. Wait. Para hindi lang ako maputol. Tapusin muna natin si Chairman Paduano. Sige, sir. Anyway, sinimulan natin yung sa dalawa pa, akala ko isa lang, isang babae lang, dalawa pala. Yung kausap po ni Barangay Chairman, isa lang po, Mr. Chair. Bakit dalawa sila doon sa pinatawag nyo? Yun po yung kasama nung babae po, sir. Na, Kasama saan? Doon kasama po dun sa lugar, Mr. Chair. sa lugar ng insidente. Yes, Mr. Chair. But yung kasama po niya is umalis po nung nangyari yung insidente. Yung naiwan po yung babae na nasa loob. So before the incident happened, yung isa umalis. Before o nung nangyari yung insidente, saka rin umalis. Before, Mr. Chair. So hindi pa nagkaputukan, umalis na yung isa. Yes, Mr. Okay, Chair. now ang question. Sabi mo kanina, ano yung establish yun na hindi taga roon? Taga-ibang barangay po, Mr. Chair. Hindi taga roon. Now, Yes, Mr. what, Chair. paano nyo binitawan na they are not involved? Base po dun sa interview namin po sa kanya, Mr. Chair. Anong tinanong nyo sa interview? Ikaw ba mismo nag-interview? Yes, Mr. Chair. Sige nga, paano mo tinanong? Una po, Mr. Chair, tinanong ko po siya kung bakit siya nandoon sa lugar. Anong sagot niya? Sabi po niya, Mr. Chair, kakamustahin lang daw po niya si victim, si Mr. Lumbang, Mr. Chair. Then, Nakita po niya si Mr. Lumbang. Then, tanong mo dapat. Nung sinabi niya sa iyo na kamustahin niya, next question mo ano? Nung sinabi ko po sa kanya na ano yung mga napag-usapan nyo nung nasa loob. Mali. Mali ka. Dapat ang next question mo, bakit mo siya bisitahin? Kaano-ano mo ba siya? Yung Ganito, Corporal, establish ba anong relasyon nila ni Kapitan? Na-establish mo ba? base po dun sa naging investigation po namin, sa interview din po namin doon sa babae. Ito pong babae na to humabol po ng SK chairman pero natalo doon sa barangay nila. Naging sponsor po niya si victim. Dali. Sabi mo kanina, hindi sa barangay, taga-barangay, tapos tumakbong SK chairman sa barangay. SK chairman po doon sa barangay po nila. Sa kabila. Yes po. Not hindi doon sa Doon Lakyos. sa pinangyarihan. Tinulungan ni Kapitan. Yes po, Mr. Chair. Ako, Konsyala, kilala mo ba yung babae? Hindi po, Mr. Chair. Hindi ko po siya kilala. Hindi, may problema tayo dito. Chairman Dan, may problema tayo dito kasi alangan naman na ito, konsyala na. Ang asawa niya, Kapitan. Tapos may tinutulungan sa kabilang barangay. Kahit man lang hindi niya alam. Medyo may problema tayo dito, Mr. Chairman. So, Mr. Chair, wala po yun. Mr. Chairman, ako. Hindi. Yes, ma'am. Mr. Chair, ganito po yun. Nung insidente pong yun, hindi ko po siya kilala. Nung pong nalibing na si Mel, bigla pong siguro 2-3 araw, pumunta po sa bahay namin yung babae. Kasama po yung kanyang tatay. Akala ko po, ordinary lang po na pupunta sa bahay, manghihingi ng tulong, dahil kasamahan po yung taga-Kamba po na kaibigan po ni Mel. Ngayon, akala ko po na ayun, yun nga, humihingi po ng tulong, dahil meron daw po siyang papatulong na yung sasakyan daw po niyang motor nasa munisipyo, nasa police station. Ako naman po, akala ko ordinary lang po na ganun lagi na may naghihingi ng tulong. Sabi ko nga po, bakit? Ano ba naging problema? Kinuwento nga po niya na kasama siya dun sa insidente kay Mel. Ay doon na po ako ba't nandito? Ba't siya pumunta? Nakausap na po pala ng mga kapulisan natin yung araw bago pumunta sa amin. Napuntahan po daw yung police station nung araw, yung pumunta po sa amin Sabado. Friday daw po pumunta sa police station, inimbitahan daw po para makausap siya. Ngayon, hinabilinan daw po na pupunta sa akin para kausapin ako.
Ngayon, nakausap ko na po siya, nalaman ko na siya pala yung babae na nasa CCTV. Ngayon, tinawag ko po si Chief Freddy Web po, tinawag ko po kayo. Pinapunta ko po sila sa bahay. Sabi ko nga po, ba't nandito to? Dapat kayo yung makausap, kayo yung mag-ano. Hinayaan ko po silang sa bahay namin dahil nandun na po yung babae. Sila po yung tinawagan ko. Nakausap na po pala nila, naimbestigahan. At nakuha na po ng salaysay nila. Yun po, Mr. Chair. Kaya, noon araw lang po na yun, doon ko lang nakita yung bata. Hindi mo kilala. Hindi ko po kilala, Mr. Chair. Anyway, so ang babae, sabi niya doon sa interview nyo, kinausap niya yung kapitan dahil tinulungan siya nung SK, election niya. Yes, Mr. O, nang tanong, bakit siya pumunta doon? Tsaka humingi siya ng tulong para sa tricycle niya na Para makuha na po daw. para makuha niya. Opo. O, bakit sa'yo? Ayun po. Nasa sa kanila po yung sasakyan. Yung Hindi nga, bakit sa'yo? Bakit siya humingi ng Hindi tulong? ko rin po alam dahil nung nalaman ko po na siya pala yung babae na nasa outpost kasama ni Mel, hindi ko na po siya hinarapan. Kasi ano na po ako noon, nag-hysterical na po, gusto ko po siya anuhin. Siyempre, sa oras na po yun, nakita mo kung sino yung kasama ni Mel nung mabarel na nalaman namin na isa po siya sa mga nag-text sa mga ano, ganun po yung ano ko kaya. Nag-text sila- saan po? Saan nag-text? Inano po namin na dahil nandun siya, bago namatay po si Mel. Doon po sa CCTV, nakita namin So, na meron kayong presumption na sila nag-text doon sa mga yun po yung ano suspect? ko. Kasi nakita po namin sa Oy, CCTV, nandun. sinabi niyo ba kila investigador Freddy? Sila rin po yung nag-aano sa amin na may babae doon sa loob. Kada punta po kasi, nung pong nakaburol kasi si Mel, si Chief Freddy Webb, lagi po siyang pumupunta sa amin at nakakausap, nagsasabi nga po kung ano na yung investigan na gagawa nila. Tapos doon sa CCTV nga po, nasabi nila sa akin na Okay. may babae. Okay, Mr. Freddy Webb. So, Mercado. Sandali po, Chairman. Sige, ikaw na, Chairman. go ahead. Anyway, ganito lang po, RD, talagang ano to na medyo malabo talaga. Ako personally, now RD, si Chief of Police, tsaka investigador. Chief, ganito po, Opo, sir. di ba may witness kayo? Doon mismo sa insidente, di ba? Opo. Okay, saan niya raw nakita? Saan ba siya doon? Doon nga po, sir, sa may nakaupo siya doon sa may chapel po. Labas ng terrace. Hindi po. Katabi po. Hindi, magkaibang building yon. Magkatabi po, sir. Magkatabi pero 6 to 7 meters. Opo. Oh, hindi sa bidabit, sinabi niya ba na may babae prior to that incident? Nakausap ang kapitan? Meron po. Sinabi niya sa pidabit niya? Sinabi niya wala. Meron po. O, pakisubmit nga yung pidabit niya. Sigurado ka, CD ha. Baka wala. Hindi kasi ako RD personally, dapat yung babae sa person of interest. Kasi, unang-una, anong business niya now is claiming, during the she claims that kinamusta niya yung kapitan. Ganun ka, tapos may nangyari. Tapos he was there, tapos may kasama sa isa. Yung kasama niya isa, ano naman yung papel ng isang babae na yon. Di ba, hindi nga, sabi ko nga, alam to ni Chairman ako, palang din naman pulis to Yun yung last minute dito Ako personally, yan yung nag-report. Kaya ang bilis ng operation, hindi na sila naganap. Pakita mo talaga. Kasi kung hindi na-confirm na nandun, maghanap pa yon tapos ba't doon talaga sila dumaan sa pinakamalapit. Di ba? Na pagbaba mo, binalatan na kagad. Then, wala ngang napaka-precise Di ba? Napaka-precise. Wala ngang 1 minute yung operation. Di ba? So, I do believe that there is somebody that reported that the barangay captain is there during that time. Ako 101% sure ako doon. Ang hindi lang sigurado kung sino. Kasi hindi gaganon ang operation kung walang eksaktong report last minute. Di ba, RD? Pero hindi lang ako sigurado kung sino nag-report last minute. It might be not the lady.
it may be somebody else, but kung akong tatanungin, hindi ko pa nakita yung CCTV, pero ang tatanungin, inamin niya naman na yung babae, kausapin, inamin niya rin na nandun siya, kinumusta rin sa kapitan, eh siya kaagad ang first na, dahil hindi siya taga roon, siya kaagad ang first na in priority sa persons of interest that gives the information that last minute nandun siyang kapitan. Chief, ha? Sabi mo kanina, nandun sa affidavit, ha? Yung affidavit na sinasabi mo, yung affidavit ng witness, nandun din yan kay ma'am, no? Kay konsihal. Kasi, Chief, kasi kung sa affidavit mismo, nung witness nyo, wala yung babae doon, may problema po kayo. Pwede talagang, ano yan, tawag dito? Witness na, hindi, witness na, para iguluhin ng investigation. It's either sinubuan kayo o anyway, RD. Chairman, yun na muna. Oo, medyo malalim to. So, sige, bago tayo mag-proceed sa susunod, hindi, muna tayo, CCTV tapos kay prosecutor, tanongin lang natin estado ng kaso. Then, we'll go to the next, yung kay Hipolito. Sige, ito, yung CCTV. Yan ba yung babae? Yan ba? Hindi po, Mr. Chair. Hindi, okay. Saan sikat niya? Yung nakakulay puti kanina. Ito? Ayan, o, yung nag-ano ng upuan. Ayan, o, ayan siya, o. Ay, natamaan natin siya. Ayun, yumuko siya. Makasakat na wala sa ating mga ano. Alam nila eh. Alam nila kung nasaan. So, I'm pretty sure merong ano yan. Ayun, yun, yung mga yan, yung mga pumutok na yan. Yung nag-retaliate na yun, no? So, hindi nyo ba na-interview yung tatlong yun tungkol doon sa dalawang babae na nandun sa loob? Corporal Mercado? Corporal Ramirez, Mr. Ramirez pala, I'm sorry. Hindi nyo ba na-interview? Na-interview po, Mr. Chair. Ano sinabi nila tungkol doon sa dalawang babae na nandun? Kasi isa, nanggaling sa loob eh. Yung pumutok, yung umabol ng baril. Nakita mo? Nabol niya eh. Pretty sure, nakita niya yung dalawang babae doon. Ay, isang babae na nasa loob. Di ba? Regarding po dun sa kasamang pumutok ni Yes, Mr. oo. Lambang. Actually, Mr. Chair, hindi po sila nagsasabi talaga kung ano po yung ano eh. Tikom po talaga yung bibig nila. Nung Mr. Chair. tatlo na nandun. Yung isa, nakita ko kasi isa nanggaling sa labas eh. Yung dalawa, nanggaling sa loob eh. Yung isa pong identify, Mr. Chair. Doon sa tatlo. Yes, Mr. Chair. So, hindi siya nagsasalita. Yes, Mr. Chair. So, anong ginawa ninyo? Yun na nga sinasabi ni ni Chairman Acop eh, 'di ba? Makikita ang galing ng isang investigador kung mapapagsalita niya yung mga witnesses. Mr. Chair, Yes, Chairman Acop. kasi hindi nila may paliwanag bakit nandun yung tatlong yun eh. At bakit may dalang baril. Yung bang kinutok nila, lisensyado pa. Yun ang, alam nyo, pulis kayo eh. Dapat yun ang nakikita ninyo. Kung ayaw nilang mag-testify, yung tao, sabi mo, kitang-kita, pumutok ka. Di ba? Yung sinabi ko, yung huling statement ko, one of the hallmarks of a good investigator is to be able to convince the witnesses to come out and testify. Yun. Bakit hindi mo pala ng kaso ng obstruction of justice kung ayaw niyang mag-testify? Bakit hindi yung pag-explainin, bakit ka may baril? Yung bang baril mo, lisensyado. Hindi nyo kinukompleto eh.
Di ba? I do not know. Kaya nasasabi ko, kulang siguro yung natutunan mo sa criminal investigation course. Tanong ko, did you doon po sa privilege speech saka resolution ni SDS, nakalagay dito, he also referred to speculations about the killings being connected to illegal activities, political rivalries, and upcoming elections. In the case of Barangay Captain Mel, ano ang nakikita niyong motibo? Just like the question asked by the Honorable Barbers a while ago. Mr. Chair, yung nakikita po namin na possible motive dito is power struggle, Mr. Chair. Power struggle, Mr. Chair, yung... Yung tanong ko, political or electrical? Eh, sisiguruhin mo. Hindi po sa politika, Mr. Chair. Hindi politika? Ay, anong klaseng struggle? Power struggle, Mr. Chair, considering na yung victim is dating member po ng Gun for Hire. Yung si Kapitan? Yes, Mr. Chair. Meno, anong kaso ang dahilan? Bakit siya nakulong? Mr. Chair, based po dun sa records, si Mr. Lumbang po, na-charge po siya for 2 counts of murder and frustrated murder. That's why nakulong po siya for 16 years in Muntinlupa. Okay. Madam Konsehala, totoo po ba yun? Allegations na yun? Mr. Chair, wala pong ganun. Na-serve na po niya yung case niyang yun. Hindi. Opo. Sige, ako na ang magtanong. Opo. Totoo ba na nakasuhan yung asawa niyo ng murder at saka frustrated murder? Opo, Mr. Chair. Nasentensyahan po ba siya? Opo. O di totoo yung sinabi ng ating investigador? Pero hindi po siya gun for hire na sinasabi po niya, Mr. Chair. Ano ang basehan mo, Iho? Bakit mo sinabi na gun for hire yung nasirang kapitan? Based po dun sa intel report ng PNP, Mr. Chair. Intel report. Okay. Sige. So, ano po, pwede bang ipaliwanag nyo sa amin? Ano yung sinasabi po nyong power struggle? Sino po ang kalaban ni Kapitan dito sa ano sinasabi nyo nung power struggle? Mr. Chair? Uy, dapat alam mo yun. Mr. Chair? Mr. Chair? Sandali Go lang ahead. po. Nagtatanong pa po ako eh. Wait, Hindi pa sumasagot yung Sorry. tinatanong ko eh. Chairman Akop, you have the floor. Sorry po. Ano yung sagot mo ron, Iho? Paliwanag nyo nga sa amin dito, ano yung klase ng power struggle? Based po dun sa background details po ng victim, siya po ay miyembro ng Gun for Hire. And So, yung mga kasamahan po niya is parang nagkaroon po ng konting tension sa kanila dahil po nagkahiwa-hiwalay. Then, yun po, parang naging labanan po sa pwestuhan ng nangyari kung sino yung magiging pinaka... magaling? Parang ganun po, Mr. Chair. Oh, napanood ko na sa sine yan. Ilang sine na napanood ko yan tungkol sa mga hidwaan ng mga assassins. Di ba? Ganun po yung teorya ninyo. Yan po yung nakikita namin sa investigation po namin and based po dun sa mga report po. Yes. Thank you. Ano po yung gustong magsalita yung baba?
Yes, Konsehala, now you are recognized, please. Opo, sorry po kanina. Mr. Chair, ang naging ano po ni Mel dito sa naging resulta po ng pagkamatay niya, politika po, Mr. Chair. Dahil siya po ay nakaano pong hahabol ng Vice Mayor po, Mr. Chair. Dahil nalaman po nila na hahabol siya ng Vice Mayor, mula nung nakaano po siya nabalitaan po nila at pinahayag po niya na hahabol siya ng Vice Mayor. Ganun po yung ginawa nila, Mr. Chair. Sino naman po, Madam, yung mga kalaban niya sa Vice Mayor? Nung panahon po na yon, wala pa naman pong nakabalitang hahabol, Mr. Chair, na ibang ibang grupo. Pero siya po nahayag na po niya, nahahabol po siya na mayor. Sino yung incumbent Vice Mayor no? Yung pong amin pong dating Vice Mayor Bon Alejandrino po, yun po namatay, Mr. Chair. So, hindi naman po siya siguro ang... Hindi po. Paano po yun sa siguro na hindi siya? Kasi sigurado po yung sagot po nyo, hindi po. Hindi po siya, Mr. Chair. Hindi po. Opo, hindi po yung namatay na Mayor Bon Alejandrino, Mr. Chair. Sino po kaya? Kasi Vice Mayor, yung position na yon, di siyempre yung nakaupo na Vice Mayor dapat ang una natin tignan, di po ba? Hindi po. Ha? Hindi po, Mr. Chair. Hindi po. Sino kaya? Sino kaya masasaktan kung yung asawa po ninyo ay mag-aambisyon na maging Vice Mayor? Meron po ba kayo alam? You want to answer? Sorry, Mr. Chair. You want to answer it? No, Mr. Chair. Ayaw mo. Ayaw daw, Chairman ako. Kasi natatakot. Sigurado. You want sa executive session? Mamaya na lang. You want sa executive session? Sino ang mayor ninyo ngayon? Chairman ako, may gusto atang ano? Anong sasabihin mo? Konsehala Lumbang? Hindi ko po siya masasagot, Mr. Chair. But, Yung sa sinasabi niyo pong executive session, okay po. sige, mamaya mag-decide po tayo. Chairman ako, go ahead. Sino po ang mayor ngayon ng inyong lugar? Si Mayora Madir Alejandrino po, Mr. Chair. Mayora Maria Lourdes Alejandrino po. Maria Lourdes Alejandrino. Ito po ba si Mayor Alejandrino, nakalaban ng mayor ng asawa po ninyo noong 2004? Hindi po. Si Mayor Bon po. Okay. Sige. Now, PNP, did you ever conduct a complete background investigation dito po sa nasirang kapitan? Siguro kay PD. Yes, Your Honor, Mr. Chair. When we conducted an investigation with regards to... Remember, CBI yung tinanong ko Yes. Complete background investigation. We have based our the background investigation based on the report of our intel na dito po sa Arayat, Your Honor, Mr. Chair. Meron po sila dati, dito na yung tinatawag po nilang HMB or Mapagpalayang Bayan. Just like what I discussed to you when we have an executive session, Your Honor, Mr. Chair. And then nahati po ito. Nagkaroon po ng RHB. And then ang magkakasama po ito sina Mayor, dating Mayor Alejandrino, Mayor Bon Alejandrino. Yung lalaki. Yes, Your Honor. Okay. And then si Mel Lumbang, Hipolito, and meron pa po mga grupo. And then po, based dun po sa HMB, nagkaroon po yan ng RHB, and then Arayat, revolutionaryong hukbo ng Arayat, guerrilla ng, yun sir. Dun po sir sa HMB,
sa revolusyonaryong guerrilla ng Arayat, ang nagsama po doon is based on sa intel report po namin na Your Honor, Mr. Chair, si Bon Alejandrino and Dipolito, and doon naman po sa allegedly grupo ng Pintados na ando naman po si Mel Lumbang. So, based doon po nagsimula yung dating awayan nila. Doon lang po kami nagbase doon sa intel report namin, Your Honor, Mr. Chair. Okay. With your indulgence, PD, Yes, sir. bakit hindi nyo tinanong? Alam nyo pala yan, may intelligence report kayo. Bakit hindi nyo tinanong kung sino yung tatlong nakipagputukan? Your Honor, Mr. Chair, after nung incident, sir, gabi pa lang bumaba na po ako dyan sa Arayat. And once, when I saw the CCTV, nakita ko rin po kagad yung tatlo. And then I immediately, together with the Chief of Police, kinausap, during that time po, nandun po is yung anak po ni Ma'am Lumbang, na konsyal din po ng barangay. At ang sinabi po nila sa amin, dahil nga po sir, nagdadalamhati pa sila, dahil nga po, alam naman po namin, nakilala po nila yon yung tatlo. So pinabayaan po namin muna sila na dalama kasi sila na po yung biktima, bakit daw po pupintiryahin pa namin yung tatlo. Ang sinasabi ko, kung lisensyado naman po, Your Honor, Mr. Chair, yung baril, wala mong problema doon. Dahil kasi po sila yung direkta na nakakita po. Kung kukuha po tayo ng witness, sila po yung maganda na makuha po natin ng witness. But unfortunately, hanggang sa araw po na ito, hindi na po namin, kumbaga nawala na po sa Arayat yung tatlo na yon. And we exerted all our efforts para sir malocate. However, hindi na po namin na kita po yung tatlo. Your Honor, Mr. Chair. Kasi noong pa sana, unang-una, kasama na dapat sa investigasyon nyo ron. Yes, sir. Yes, sir. Yung tatlo na yun. Yes, sir. Unang-una, sila ang nandun eh. Opo, sir, Your Honor. Pangalawa, sila nakipagputukan. Yes, sir. At sila ang makakakilala kung sino yung mga gunmen. Di ba? Yes, sir. Thank you, Mr. Chair.